Alright, so welcome to the first Team Lakay Table Talk na bagong setup. So yung unang nating table talk was pure interview. This time, it's gonna be something new. And of course, kasama natin ngayon dito sa ating set is none other than the machine himself, Janlo Mark Sangiao. Janlo, kamusta ka naman ngayong araw? Okay naman. Katatapos ng training, then yun. Mag-start na ng podcast. Ayun nga, so parang hindi naman siya biglaan pero naplano natin din naman ng podcast, pero yun parang biglaan din yung setup kasi, no? So yun, of course again, first, ito yung first na parang media presence mo and how many months. Of course, parang ito din yung first mo this year. Tama? Yes. Ayun, so kamusta ka naman ngayon dyan, no? Now, okay naman. Yun, starting my own business and try yung business, tapos training at naghihintay sa next na laro. Ayun. So speaking of new business, kung nakikita nyo dito sa harap namin, no? So ito yung bagong business ni Janlo. It's a hot sauce. So introduce mo naman siya sa amin, Janlo. So ito yung ginawa ko weeks ago, yung 1 month ago ata. Ito yung The Machine's hot sauce. And The Machine hot sauce. Ito yung parang business venture ngayon ni Janlo. A few weeks ago, no? Pero ngayon parang hindi siya available ngayon. Bakit hindi siya available ngayon at the time? Hindi siya available until June kasi yun nga, naubos yung stocks. At saka pero abangan nyo sa June kasi maglalabas tayo ng bagong version. Another version ng hot sauce, ng The Machine hot sauce. Yun, no? Mabenta. Of course kasi, natikman din kasi namin ito. So, ito yung product niya. Ito yung unang labas niya. Last a few weeks lang. Ito na lang at ang tatlong natira eh. Oo. A few weeks ago lang talaga siya nagawa. Tapos naubos agad. Natikman din namin. Pinunto niya dito sa gym. Natikman namin. Masarap siya. Hindi naman ako yung parang hot sauce connoisseur or something. Pero masarap talaga siya. Bagay siya sa mga ulam. Especially yung mga prito or mga grilled. Bagay na bagay siya. Sa pizza. Sa pizza pwede rin. Masarap din siya. So, ayun, so yun yung mga ginagawa ngayon ni Janlo. Pero of course, parang ito yung mga hindi kasi natin napapag-usapan sa media. So yung gusto nating i-touch eh. Yung, ano ba yung mga hindi masyadong napapag-usapan sa media. And first and foremost, of course, nung paano ka nagsimula. So paano ka nagsimula? Ang laki kasing question, parang hindi siya malaking question sa mga fans. Especially sa mga talagang may kilala talagang Team Lakay. Of course, kasi ikaw yung first child ni Coach Mark eh. So parang andun na yung expectation na mag-MMA ka talaga. Pero yun, before ka nag-MMA, ano yung pinaka-first na tinuro sa'yo na martial arts? Ang naalala kong first na martial arts ko is Taolu, Wushu Taolu. Naalala ko kasi si Papa noon is naka-stay kami noon sa isang gym. Sa gym, parang apartment. Tapos sa labas niya gym. Tapos meron nagtuturo ng Wushu Sanshu tapos Wushu Taolu noon. And then doon pinasok ako ni Papa doon sa Wushu Taolu. Naalala ko pa noon pagdating sa stretching, lalo sa split. Meron kasing isang part na pagkatapos ng training, lahat ng teammates mo hahawakan ka. Tapos yung coach siya ang maglalagay yung paa mo hanggang dito. Umabot dito sa floor. So nakahiga ka din. Ipupunta dito yung paa mo. Tapos doon lagi akong umiiyak noon, naalala nung bata ako. Pero kung yun yung base mo, parang kung nanonood kayo ng laban ni Janlo, pagdating sa jiu-jitsu, napaka-flexible ni Janlo eh. Especially sa mga scramble mo. Pag wrestling. Ang flexible mo, lalo na yung laban mo kay Anacleto Loron, I remember. Yung pag-back take mo sa kanya, from the side, tas ang bilis kasi hindi naman kasi madali yun. For example, ako na lagi akong nakaupo. Tapos bigla akong itataas pa sideways. Hindi kasi madali yun eh. Masakit yun sa bewang eh. So siguro yung flexibility mo from there, ano?
Yung flexibility ko naman masasabing flexible ako na hindi ko nga kayang mag full split eh. Pero yun, makuha rin naman sa training yun, sa mastery lang, ulit-ulitin mo. Tapos masasanay rin, parang muscle memory na rin. Diretsong pupunta dun sa likod. Oo. Pag lagi mo kasing ginagawa, parang masasanay ka na rin eh. Oo, parang, muscle memory din. Pero yun, so nagsimula ka ng Wushu Taolu, ano yung sumunod na martial arts mo after nun? Actually, hindi siya martial arts eh. Next ko doon is soccer. So nag-ball games ka ba? Oo, nag-soccer ako noon. Naalala ko pa dito sa BSU, dito sa Benguet. Lagi kaming kaya medyo maitim ako nung bata ko kasi lagi kaming babad sa init. Tambay kami dun sa BSU. Parang lunch hanggang hapon nandun kami naglalaro. Sama ko yung ibang pinsan ko tapos mga kalaro ko sa soccer. Paano ka pumuti? Baka pwede mong i-share. Hindi naman ako pumuti. O baka isipin nilang nag-gluta. Malay natin. Hindi ga. So yun. So from Wushu Taolu, so nagstay kayo dun dati sa apartment and paglabas gym? Parang hindi actually apartment, parang whole gym siya. Then may kwarto dun. Doon kayo parang sa loob kayo ng gym nakatira nun. So from there, nag-Wushu Taolu ka. And then soccer. And ano yung after nung soccer? Ano yung next mong ginawa nun na sport? After soccer? Ilang taong ka pala nun? Ilang taong ka nung soccer? Malalim na 8 siguro. 8? As in, bata ka pa talaga nun. 8, 9, 10, ganun. So, anong edad mo nag-start ng martial arts? Yun 5? sa Taolu. Anong age mo nun? 5? 6? Mga ganun. 5, 6 kasi naalala ko nun. Pag may video nga ako nakita nun sa social media na nagtitraining yung mga senior ko. Tapos ako yung laging takbo doon. Pero pag tinitignan ko, parang ako nasa 5 or 6 years old. So around 5 to 6 nag-start ka talaga ng martial arts. So talagang very early, ano? Since naman before pagkatapos ko nung nayanak, nakikita ko ng martial arts. Oo, di ba? Kasi kung isipin natin, anong year ka pinanganak? 2002. Oo. And na-establish ang Team Lucky 2003. So talagang pagkalabas mo talaga, martial arts na agad yung nakikita mo. So, paano ka So, martial arts laging nakikita mo, paano ka napadpad ng soccer nun? Paano ka na-invite ka lang ba ng mga kaibigan mo or mga pinsan mo? Oo, ganun. Kasi yung may pinsan na ako noon na nagsasaka rin. Kaya pagkatapos ng klase namin, tinatawag ako sa BSU. Lalaro kami. Yan, pag Sabado, yan yung talagang babad kami talaga. Parang hanggang 10 ng umaga, hanggang hapon kami nagsasaka. Kasi talagang everyday? Hindi everyday. Buong araw parang buong araw kayo. So this is around 8 to 10 years old, nagsasoccer ka. So after nun, ano yung next na step mo to sports? Ang naalala ko next ko na dun is sumali-sali na ako sa class dito sa KM4. Nung nasa Lakay Training Center pa dati, ano? So yun MMA class na yun? Oo. MMA class na. And then from there, yun na nga. Pero hindi sa mga athlete students. Doon lang sa students. Students lang. Of course naman, lahat naman tayo nagsisimula talaga sa pinakababa. No? So doon ka nagsimula around 10 years old. So ibig sabihin, before ka nag-move into, or what I mean is, paano ka naman napunta ng grappling? Kasi of course, lahat ng finish mo, almost lahat, no, parang, kasi, aminin natin yung record mo, 6-1. 6 wins, 1 loss. Yung 6 na yun, panay finish yun eh. And then, karamihan nun, except for 1, lahat yun, submission. Yes, parang submissions. Parang submission yung finish mo. Doon kasi ako nag-start ng mixed martial arts sa grappling talaga. Sumasali-sali ako sa Team Lakay Grapplers Cup noon lagi. Naalala ko kasi may one time, may shoot kayo ata dito sa gym tapos dinala mo yung mga medals mo. So, ang dami mong medals noon. Team Lakay Championship.
Pati nun, nabutan ko yung sa San Fernando. Doon mismo sa gilid ng beach. Oo. Lalagay sila ng mats tapos doon mag-grappling. Ang tagal na nun ang tagal na nun. I remember kasi yung bagong pasok ako dito, of course, kailangan kong ma-understand din yung history ng team. So, nagbabacktrack din ako. So, ang tagal din nun Tagal din nun. Okay, so, yun. Pawis na pawis si Janlo. So, hindi nakakakuan ba tao pawis ang init. As in close room kasi ito mainit po talaga sa buong Pilipinas ngayon. So, kung gusto niyo kontra-init, may hot sauce po tayo dito. Pa-kontra-init. Hindi naman, yung hot sauce na hindi naman sobrang ahang yan Yung katamtaman lang, actually, pampasarap yan sa papaparami ka ng kanin dyan. Pampataba, actually. Okay, kasi napaparami ako ng kain pag ito yung inalagay ko talaga sa ulam namin pag dito kami sa gym. Sarap talaga Pero balik tayo dun sa martial arts, no? Aside from Grappler's Cup, aside from ano pa yung ibang grappling competitions mo before ka nag-move to MMA? You mean parang sa ground games? Ground games muna tayo. Yun, nung high school ako, sumali rin ako sa wrestling. Pero sa schools, nakaabot rin ako sa Karaa. So sa mga hindi nakakaalam kung ano yung Karaa, that is Cordillera Regional Athletic Competitions. So, isa siyang competitions against yung mga provinces ng CAR or Cordillera Administrative Region, yung mga provinces doon. May mga representatives from schools. Before palarong pambansa, yun yung parang... Yes, Karaa. Karaa muna before palarong pambansa. Yun yung sa amin, dito sa Cordillera. What's up guys? This is Janlo The Machine Sangyao and ito po ang aking binibentang The Machine Hot Sauce. Bilhin na kayo at bagay ito sa lahat ng ulam. Order na sa page ko. So nag-wrestling ka, napunta ka ng Karaa. So paano ka napunta ng national team ng Muay Thai? Paano ka nag-transition from wrestling ng Karaa? Pero hindi ka ba nagpalarong pambansa before for wrestling? Hindi ako nakabot. Hindi ka namabot? Hindi. So from wrestling sa Karaa, paano ka nag-transition into yung Muay Thai? So nag-start yung Muay Thai is 2016 ata yun. Naalala ko 2016 or 2017. Before pandemic pa yan yun, parang kasi nagtitraining rin kasi ako dito sa mga class. Training ako dun sa KM4, then tinanong ako ni Papa kung gusto akong mag-Philippine team. Tinanong ako kung gusto akong mag-Muay Thai. Then sabi ko pwede naman. Pero paano yung kwan parang sa MMA ko? Sabi niya parang pwedeng dito ako mag-training, then part pa rin ako ng national team. Lalaban pa rin ako ng Muay Thai. Then doon, 2 years ata akong part ng naging training pool ng Muay Thai. So hindi ka nag-compete ng mga SEA Games, ganun hindi? Hindi, kwan lang, IFMA, World Youth. World Youth. Noon sa Turkey, naglaro ako nun, tapos yung mga nationals dito. Yung sa Turkey, IFMA, ano na tawag ng IFMA? Ano yung IFMA? IFMA World Youth Championship. So specifically, yung IFMA is specifically for Muay Thai talaga? Or may ibang sports din? I think nakalimutan ko rin kasi kung anong meaning ng IFMA. Pero yun kasi if I remember correctly din kasi, so mga fans ng combat sports, yun sa World Championships ng Muay Thai sa IFMA, dun din tayo nagkaroon ng first Filipino World Champion ng Muay Thai. Kaibigan din ni Janlo, si Sly, Erica Bumogaw. So siya yung pinaka-first na Filipina dun din sa IFMA. World Championships yun nangyari. So, pero na-call lang natin. So, yun lang. Konting... Yes, tapos si Sly rin kasi. Kami yung mga parang... Kaya yung nakita nyo sa post na isang Team Lakay sa page, kami yung... Tawag nun? Team Lakay Babies. Team Lakay Babies. Kasi kami yun. Sila Tadwin,
Sila, ako, Ezra, Sly, si Aldrich. Kaming 5 yung nauna. Kasi galing rin kami sa KM4 noon. Pero actually, mas nauna si Sly na nag-national team. Mm-hmm. So, dumagdag lang kami 3 nung after 1 year ata. Saka lang kami nag-national team. Oo, kasi naalala ko, kakwentuhan ko dati si Ezra Saklag. Mas nauna ka daw sa kanya nag-national team ng Wi-Fi? Hindi, mas nauna siya. Mas nauna siya? Dalawa sila ni Aldrich nang nagsabay. Okay. So, ako pumasok. Ako yung last. Okay. So, nag-national team ka 2 years. Noong sa World Youth ng IFMA, naka-medal ka ba doon dati? Or wala. Eliminate ako agad. Unfortunately. Oo. Unfortunately, ganun yung nangyari. So yun, from there, after nung stint mo with the national team, I believe doon ka na nag-move sa MMA, ano? So nalala ko that is, kung 2016, 2017, around what, 14, 15 mo pa lang nun? Tama, kasi 2002. 16 nata. 16, 17. 16, 17, okay. So, pero yung first career MMA fight mo was under Team Lakay Championship 15 against Danilo Dangalan nung May 5, 2018. Yes. So, yun yung first. So, after mo na national team, diretso ka na ng MMA? Hindi. Mas nauna pa yung first na MMA ko. Okay, so before ka nag-national team, nag-first MMA ka muna? Nag-con rin ako nun nag-kickboxing. Sa Team Lakay Championship rin. Okay, yun yung pinaka-first ko na competition na sa ganun na parang setup sa cage ganun sa ring. So yun yung first experience mo ng parang ring or parang striking na competition, no? Kickboxing. Pero yun yung parang nag-move ka ng kickboxing and then nangyari yung first career MMA fight mo before ka nag-national team. Okay. Parang 15 ako nung first kickboxing ko eh. Tapos 16 ako nung first MMA fight. So yun, so of course, napag-usapan na naman natin yung national team mo. Balikan natin yung first MMA fight mo. So yun nga yung against Danilo Dangalan. So of course, during this time, 16 mo pa lang, lalaban ka na agad. Ano yung feeling mo with this, yung first MMA fight mo nun dati? Ano yung feeling mo nung pagpasok mo nun? Actually, ang saya ko nga nung first na MMA ko eh. Kasi alam ko sa sarili ko na kaya ko. Parang full ako na nakilaro nung first na MMA ko. Kasi nakaka-training ko naman is yung mga veterano na. Kaya parang hindi na lang pumasok sa akin yung kaba. Parang more on in-enjoy ko. Tapos hometown ko pa yung linabanan ko. Sa Kapangan. Kapangan nangyari to. So yun nga, sa mga hindi nakakaalam, si John Lo po is from Kapangan, Benguet. Yes. Yun yung hometown ni John Lo. So Kapangan to nangyari. And of course, dire-diretso na to. Parang diretsong 3 sa TLC. Panalo. So yun, parang diretsong 3, lahat to finish. Yes. So ibig sabihin, lahat ng panalo mo, finish pala, no? Ayun. So ako yung nagkamali nun sa research ko kanina. So lahat sinali mo yung kickboxing. Baka yun. Kasi nag-research ako kanina, parang may isa kang panalo na hindi submission eh. Baka yun yung nakita ko. So yun. So diretsong 6 yun. So after nung third fight mo sa TLC, napunta ka na ng 1. This is your 1 promotional debut sa 1 championship. Ano yung feeling mo dito? Kasi of course yung kalaban mo is mas veterano sa'yo eh. Kung isipin natin si Paulo Mihi. Which is of course kung titignan natin yung record ni Paulo Mihi, medyo mas veterano siya compared sa'yo, mas may experience siya sa'yo. Ano yung feeling mo nung first fight mo sa 1 championship na? So yun yung parang medyo nag-iba na yung feeling ko sa kasi kakaiba talaga comparing sa national sa local na mga events. Pagpunta ko sa 1 talaga,
Iba na yung feeling. Parang ibang level na hindi ka makakabahan sa opponent, may makakabahan ka dahil ang daming nanonood sa'yo. Ayun, oo din no. So may crowd scare kumbaga. Oo. So pero hindi ka kinabahan kay Paul versus kay Paul Lumihi, no? Hindi ka naman kinabahan. Normal naman, makakabahan ka talaga lalo sa backstage. Pero once na narinig mo yung bell, mawawala na yung kaba mo. Oo din. Na laging sinasabi sa akin yan nung mga kasama natin dito na ibang fighter din na kakabahan kapag pag nasa likod ka pa lang nung stage, no? Pero once na nag-ring na yung bell, pag in-announce na yung pangalan mo, banat na agad. Parang ganun, wala nang kaba-kaba. Parang wala ka naririnig na may sumisigaw sa crowd eh. Oo. Focus mo lang is nandun ka sa ring. Sa cage. Paano mo naririnig yung mga coaches mo pag ganun? Naririnig mo pa rin sila? Meron naman. Pero hindi parang clear. Oo. Kaya yun yung sabi nila, dapat pag nakikilaban ka is dapat clear yung mind mo. Para madali kang makinig sa coach mo. Kasi hindi lang naman siya sumisigaw eh. Ang daming crowd na sumisigaw. Na-experience ko kasi siya sa December 3 nung kalaban mo si Anacleto that time eh. Nasa Manila tayo, magkakasama tayo nun. First time kong manood ng live na international event ng MMA. And sobra wala akong marinig during that time nung laban. Kasi sobrang ingay ng tao. Kasi siyempre ang laki ng expectation ng tao sa'yo. Medyo fan favorite ka din ng Philippine MMA, no? Grabe yung noise nun. So, hindi ko ma-imagine na may maririnig ka pag nandun ka sa loob ng cage that time. Pero yun, speaking of which, balik tayo kay Paul Lumihi. Kay Paul, merong issue dun eh. Malala ko may issue dun. Daming nagko-comment kasi sa atin, nagkikwentuhan tayo, alam natin. Kasi papunta ka dun sa side niya, tumatawag ka ng parang fist bump. Tapos siya yung unang, hindi nakita mo siyang pasugod, kumounter ka lang. Pero yung nakita kasi ng tao is yung counter mo, hindi nila nakita yung side na paatake si Paul Lumihi. Tama ba yun? So, yun. So, sa exchange na yun, ano yung parang, of course, first time mo sa One Championship, first time mo makalaban ng ganito kabiteranong fighter. Ano na yung naalala mo ba yung parang action per action dun sa first fight mo na yun? Actually, yung sinasabi nilang touch gloves na yun is walang may mali dun. Kaya nila pag, di ba yung referee, pag pinag-close nila kayong dalawa, dun yung time kayong mag-fist bump. Nasa inyo na lang player kung mag-fist bump kayo o hindi. Pero yun, syempre culture na rin sa mga MMA yan is pag di ka naki-appear ganun is mabubash ka talaga ng mga lalo sa mga comments. Sportsmanship yung tawag, ganun. Pero yun yung angle rin kasi nung video. Kaya ang daming nag-bash sa akin. Parang ako yung umappear daw tapos bigla akong sumuntok. Pero sila naman, yung kalaban ko ang actually... si Lumihi yung pa-atake actually. Nag-attempt siya ng flying knee. Kaya nabitaw ko yung left hook ko. Pero, naalala mo ba yung kung paano mo siya na-finish nun? O paano ka nag-backtake nun? Kasi yun yung, parang yun eh, parang naging statement na sa'yo na pag nag-backtake ka na, pati yung mga fans na-excite eh. Na pag nag-backtake ka na kasi alam nila, rear naked choke agad yan, parang ganun. So naalala mo ba kung paano mo siya napunta dun sa position na yun? So, kwento mo sa amin. First nun is nag-exchange kami ng striking eh. Parang nung first 5 to 10 seconds is parang nag-feel muna kami, wala mo nang bumibitaw. Then tinry kong attempt ata ng suntok doon. Tapos hindi ko naabot. So ako ito yung na-cross. Tumama yung cross niya, din out of balance ako. Yun yung tumayo ako. Then, after nun, lumapit ako sa kanya. Siya naman, nag-close siya sa cage. Doon yung nagbitaw ako ng maraming suntok. Sunod-sunod yung suntok mo doon nung nasa cage na si Lumihi. Na-excite din eh, pati si Mitch Chilson. Believe nga ako kay Lumihi dun kasi ang dami tumama sa kanya pero... Hindi siya natumba. Grabe din yung tibay din ng pangano, no? Grabe din. So, from there, paano ka ikaw yung nag-take down ba nun? After no striking, nakaalis na siya sa cage. Then, lumipat kami sa kabila. Nag-attempt ako nag-set up ako ng jump straight tapos shoot.
Doon na nag-start na makuha ko siya doon sa cage control. Pagbitaw ko ng jab straight, shoot, then doon ko siya na-takedown. And then from the takedown, nung takedown, diretso back take? Hindi, pound muna. Okay. Ako ng mga pound hanggang dun sa... Binigay niyo yung likod niya? Nag-side siya. Okay. Tapos hinawakan ko yung kamay niya hanggang tumalikod. Doon ako nilagay ko na yung paa ko. Nag-control na ako sa likod. Yun. And of course, the rest is history. One of the highlights hindi lang nung career niya, pero one of the highlights ng promotion actually ng One Championship yun eh. Lagi din nakikita natin sa social media kasi lagi nilang pinopost. So yun. So after nun, dire-diretso na yung diretsong tatlo. So after nung panalo mo kay Polomihi, medyo nag-break ka nun eh. May mga injuries ka during that time. And bumalik ka versus Anacleto Lauron. Almost the same talaga yung pagkapanalo mo din. Kasi ganun din siya eh. Tatawag ka sana ng fist bump, umatake siya ng takedown. Flying knee. Flying knee ulit. Tapos nag-takedown siya. Ganun din yung resulta, rear naked ulit. And then of course, napunta tayo kay Matias Farinelli. Sa Thailand naman to. Kay Matias Farinelli, ito na naman, bagong issue na naman. Kasi of course, nung napunta kasi, nakuha mo na kasi yung, nasa ground kayo nun, nakuha mo yung paa niya, pero ikaw, naka-move, nandun ka sa edge ng ring eh. Kasi ring na yun, hindi na yung cage, no? So, nasa edge ka ng ring, lumalabas ka na nun, pero nakakuha mo na actually yung footlock. Actually, naka-attempt na. Hihilain ko na lang. Yun eh. Kaso meron kasi yung ropes, kaya nung nilabas nila, nung pinasok kami, medyo mas naayos ko na yung bend ko. So, parang nakuha mo na siya actually, pero yung ropes lang kasi hindi ka maka-side, ano. So, yun, maraming nagko-comment doon na bakit kasi ring yung pinaglaruan. Kung cage yun, matatalo ka sana. Daming ganun eh. So, kung manonood yun... tayong reklamo sa pro. Diba? Laging ganun eh. Laging meron talaga. Especially if nanonood ka talaga ng live sa online, sa comments sa YouTube or sa Facebook, meron talaga. Pero of course, sa atin kasi wala namang reason eh. Kasi kung tutuusin, kung titingnan mo yung rulebook, ganun naman talaga. Kailangan pag nandun ka na sa edge ng ring para hindi ka parang walang ma-affect yung flow ng game. I-move lang kayo konti para nandun kayo sa loob ng ring. So wala naman talagang kwan yun. So, yun nga, 6-fight win streak dito parang, ano na yung feeling mo dito? Kasi syempre undefeated ka. Dito na nagsimula yung tinatawag kang the phenom of Philippine MMA, the rising star of Team Lakay. Ano yung feeling mo this time? Kasi, syempre, this is parang unprecedented sa history ng Team Lakay, if I remember correctly. Wala pang dire-diretsong 6 wins no, na finish. Di ko lang. Kasi ako, alam ko wala eh, for my meron yung dire-diretso pero may mga unanimous decisions. Ikaw yung diretsong finish. So ano yung feeling mo dito this time? Sa akin is okay naman. At least. Siyempre, ang dami din mag-expect. Siguro magyayabang na to kasi ganito na yung kwan nito, di ba? Pero sa akin naman is basta ako, ginawa ko yung best ko dun. Pag naglalaro naman ako is hindi naman pa yung ganun yung goal ko eh. Basta goal ko, manalo. Yun lang ang goal ko. Pero dun sa pag-finish na diretso na 6, yun, thank God na lang. Pero yung sa diretsong 3 din na panalo mo sa 1, nakailang bonus ka sa 3 yun? Wala. Ako na magsasabi. Kung ayaw mo sabihin, ako na magsasabi. 2 beses kang nanalo ng 50,000, naka-bonus ka ng $50,000 US, 2 beses kay Matias Farinelli, LA. And then kay LA Lauron. Ito, nasabi mo na ito sa isang interview with SCMP, South China Morning Post MMA. Nasabi mo na to na, of course, yung bonus mo na yun is ginamit ni Coach Mark sa pag-establish ng bagong gym natin. So dito, of course, isasabihin na namin may bagong gym na ginagawa. Kung hindi nyo man narinig from the previous interviews ni Janlo, so meron nang ginagawa. Bakit
bakit parang, ayun, of course, yun kasi panalo mo yun eh. Kung tutuusin, panalo mo yun. Bakit mo naisipan na ibigay yun kay Coach Mark para dun sa bagong gym natin? Ano yung... Siyempre, of course, parang investment na rin yan eh. Oo. Ayan, pag natapos yun, siguradong meron tayong magandang pagtitrainingan. Better facilities. Tapos, siyempre, daming pupuntang athletes din kasi makikita yung gym, maganda. Yun, magbibuild tayo ng maraming athletes, makakalaro sila. Parang tulong ko na rin para sa mga ibang athletes, ganun. Oo. So yun, parang, so yung 50,000, hindi lang 50,000 kasi dalawang beses, so $100,000, that amounts to magkano yun? So, around 5.7 million pesos, ano? So, ang laki nun. Ang laking value nun. So, lahat yun parang investment mo for the future of Philippine MMA. So, kung narinig nyo rin kasi sa press con natin nung last na Team Lakay Championship, ito yung nasabi kasi ni Coach Mark. So, this is, feeling ko lang sa akin, feeling ko lang, yung gym kasi na bago is parang, it's a monumental gym kasi ito yung pagiging pillar ng MMA dito sa atin. Personally, yun yung sa akin, opinion ko yun. Kasi yung plano ni Coach Mark is to make Benguet and the Cordillera region as the Philippine MMA hub. So dito sa region natin manggagaling yung MMA hub. So dito yung mga, kung gusto mong mag-improve, dito ka pupunta. Something like that. Pero dito sa Cordilleras, parang ganun yung plan ni Coach Mark, maging MMA hub ang Benguet and the Cordilleras. So, siguro malaking bagay na rin yung gym na yun, ano? Na sana, malapit nang matapos, huwag kayong mag-alala, ipapakita namin sa inyo. Konti na lang. Konting tiis na lang, yun. So, hindi natin may iwasan na mapag-usapan kasi ito eh. Of course, your first MMA career loss against Ank Arhel Baatarco. I tried my best to pronounce that name. Again, this is he's a Mongolian fighter. Actually, parang tawag sa kanya parang Filipino killer eh. Kasi lahat ng nakalaban niyang Filipino talagang na-finish niya din lahat. Props sa kanya, as in malakas din talaga siyang fighter. Pero before mo kasi siyang nakalaban niya si Adonis Sevillano, si The Lion. Nung nagpe-prepare ka sa laban na to, ano yung mindset mo going into this fight? Actually, tami ko, hindi ako fully prepared dun sa yung katawan ko fully prepared, pero yung mental ko is parang daming iniisip, daming distraction. Kaya siguro yun, di tayo pinalad. Pero di bali na yan kasi tapos naman na. Hindi naman yan nang mag-end sa akin eh. True. It's not ink. Yeah, true. Pero yun, of course, first career loss mo pa rin yun. Ang daming... Siyempre, ang kwan kasi dito is ang laki ng expectations sa'yo. Parang nagkaroon ng... Kasi kahit si Chatri Sejotong, yung CEO of One Championship, he sees you as a future champion. So parang ang laki nung sinabi niyo yun, sobrang laki ng expectation sa iyo ng buong Philippine MMA locality, ano. Nung na-experience mo talaga yung first loss na yun, after nung first loss mo na yun, ano yung nasa utak mo during that? Kasi sinabi mo na nga, marami kang distractions, hindi ka mentally prepared. So, ano yung first na reaction nung... Kasi matagal naman na to eh, pero a few months ago na. Ano yung first reaction mo, or ano yung pinakaunang ginawa mo after nung first career loss mo? Wala, yun. Pinag-isipan ko na gusto kung bakit ako natalo. Yung parang kamali ko. And yung mga mistakes ko during the fight. And actually, hindi naman yung parang ginawa ko ang mali. Parang bumigay ako agad. Actually, yung ano tawag doon? Kimura yun, ha? Yung kimurang yun is not fully extended. Parang bumigay ka na lang talaga. Parang, ewan ko ba
kung ano naisip ko during fight na yun kasi yan dun na eh. Muntika na siya sa first round. Oh! Before siya natalo nung recent fight niya, no, si Orhil, yun lang yung laban niya, no, na knockdown siya. And it was from you, actually, from strike na left hook ba yan? Right straight. Right straight. Actually, basag pa yung dito eh. So, kung papanoorin niyo ulit yung laban, no, sa'yo yung laban eh. First round, sa'yo yun eh. Pagdating sa second round, before kasi kayo napunta sa ground, nakuha ka niya ng isang elbow to the chin, ano. Naging factor kaya yun dun sa pag-give up mo or pag-tap mo that time or... Hindi naman yung... Kasi nandun pa rin naman yung mind ko eh. Kasi parang nagbi-mix lang yung emotion ko, parang ano tong kuan, ba't ako nasa position na to? Ba't ako nasa baba? Parang nabigla ka na lang mostly talaga. kasi ako yung nasa top, di ba? Usually talaga. So bigla akong tsaka yun, nagmix na rin yung pagod and yung pin niya. Pinatry kong tanggalin. Pero well, it is what it is. Pero yun kasi yung Kimura na yun, ever since the first round, sinusubukan na talaga yun eh. First round pa lang talagang tinatrain na talaga niya yung Kimura na yun. So props to Orhil, props to Orhil Batarco. Yun, props to you, man. Parang props to you because I will come back and get you. Yun. Ayan, so declared na. Of course. Si Batarco kasi nasa top 5 na eh. Top 5 siya ng bantamweight division. So, yun. So, rematch or do you want to move higher? Ayan. Season. Kung anong bibigay ng 1. Let's get it. Let's get to it. So yun, bago po tayo magpatuloy, gusto lang po namin magbigay ng shoutout kay Congressman Eric Guyap sa patuloy na pagsuporta po sa Team Lakay. Maraming salamat po, Congressman. And of course, sa Fairtex sa pagiging isa sa patuloy na nagsusuporta po sa amin. Thank you! Yun, of course, yun nga. It's been a few months, marami din. Kasi during this time kasi medyo nagka-injury ka din during the training, so nag-stop ka rin mag-training. So ngayon ka lang bumalik ulit for training full-time. Ano yung ngayon? So ano yung future na gusto mong i-paint after yung first loss? Of course, parang after yung first loss mo, ano yung gusto mong future na gusto mong i-paint for you? Nasa akin yung belt tapos successful yung business ko. Gusto dinagdag talaga. Segue ulit. The Machine Hot Sauce available sa June. Available on June talaga. Bangan nyo na lang message na lang sa page ni Janlo. Segue ulit. Pero yun, of course yun. Championship belt and everything. So, yun yung future na nakikita mo sa sarili mo. As an MMA champion talaga. World champion, of course. Kasi kahit kami, of course ako, hindi mo naman ako kasama sa training. Hindi ko naman nararamdaman kung ano yung training nyo. Pero napapanood ko kayo. Nakikita ko kayo sa training nyo. Of course, nakakasama ko kayo outside ng training. Sa akin kasi parang, ang laki ng belief ko or ang laki ng paniniwala ko na kaya mo. So, lahat kami, mga kaibigan mo din na nakasurround sa atin, lahat ng mga kasama natin dito sa gym, really believes na magiging champion ka one day. And I hope na trabahuin talaga natin, na gagawin natin yun, no? No, not I hope. Mangyayari. Manifestation. Manifestation is real. Gagawin natin yan. So, yun. So, ayun, outside of MMA, pag-usapan naman natin outside of MMA. Outside of MMA, aside from yung business mo, no? Ano yung mga ibang pinagbibisihan mo? Ano yung mga hobbies mo outside of MMA? Basketball. Ano yung basketball? Of course, nag-basketball na tayo one time before no? So yung basketball, paano ka naman na-introduce sa basketball? Paano ka nagsimulang mag-basketball? Hindi mo ba alam na captain ako nung grade 6? Seryoso? Sa school namin. Right, so before tayo matapos, no, meron tayo ito siguro yung parang finishing segment natin. The perfect MMA athlete.
So dito bi-breakdown natin yung mga attributes or parang characteristics ng isang MMA athlete. And then maghanap tayo ng sinong athlete yung gusto mong gusto mo dun sa category na yun. So of course magsimula tayo. So sabihin ko lang muna yung mga categories ano. So first is fight IQ. Next is yung chin or ability to absorb hit. And then yung endurance and stamina. And then meron tayong striking pero hands lang. And then, boxing? Oo. Hindi naman boxing kasi pwedeng elbows din. Okay. And then yung hands, power ng hands. And then of course meron din tayong wrestling. And then grappling, legs, leg striking, leg power. And then yung charisma. Or yung ability to sell a fight. Parang ganun. Okay. So, sa akin kasi meron na akong idea eh. Pero para sa'yo, simulan natin, pinaka first. When it comes to fight IQ, sino yung para sa'yo? Sabihin mo muna yung para sa'yo before yung sabihin ko yung sa akin. Fight IQ sa akin is si Kuya Jehe. Jehe Eustaquio. Yes. Ito na lang, para tanggalin natin, dapat hindi natin i-mention past or former Team Lakay and then current Team Lakay. Dapat hindi natin siya kasama. Outside of Team Lakay. Outside? Oo. Okay, so fight IQ. Dimitrius Ayun. Johnson. Halos parehas tayo actually. Kasi ako na MMA fan din ako eh, pero pagdating kasi sa fight IQ, dalawa yung pinagpipilian ko. Either Dimitrius Johnson or George St. Pierre. Yes. Yun yung choices ko. Next is chin or ability to absorb hits. Si Rodtang na yan. The same. Rodtang din ako eh. Rodtang talaga. Wala na talaga. Iron chin siya eh. Striking hands. Striking hands para sa akin is Justin Gaethje. Oh. Eto. Kasi di ba tawag sa kanya is the grenade or the bomb. The grenade ata. Parang ganun. Kasi yung mga suntok niya, each suntok niya is talagang bomba. Pero dito, yung usapan natin dito, striking hands is yung techniques techniques lang. Kasi iba yung hands power o yung techniques lang. Max Holloway. The same. May listahan po ako dito. Zoom nyo na lang, pause nyo. Parehas po lumabas. So ako the same din, striking ko talaga is Max Holloway. Big fan po ako ni Max Holloway. Dito tayo, hands power, Gaethje ka? Gaethje ako. Ako Francis Ngannou. Iba naman kasi yung weight nun. Ibang division. Pero yung power kasi, Pero wait lang, palitan ko yung sa akin. Pereira. Kasi may napanood akong video na tinalo niya yung sa yung record. yung record ni Ngannou. So kung hindi na po panood, no? So recently, before yung laban ni Jamahal Hill versus Alex Pereira, nasa training center ata si Pereira, tapos sinubukan niya yung punching meter doon. Tinalo niya po yung record ni Francis Ngannou. So ayun po, no? Wrestling, Khabib din ako eh. Grappling, you mean jiu-jitsu or? All. Kasi, parang sa grappling kasi mixture ng wrestling at jiu-jitsu eh. Kasi pwede, what I think. Parang sabihin na natin submission grappling, parang ganun. Ground game na parang jiu-jitsu base or meron. Kasi may kwan din kasi ang judo, may mga locks din siya, ganun. Pero ano yung para sa'yo? Grappling, submission grappling. Charles Oliveira. Ako, Musumeci. Musumeci ako. Endurance and stamina. Ayan na, si Mighty Mouse na naman yan. Ako din eh, Mighty Mouse din. Ako dun eh. Iba din kasi yung 5 rounds ng Mighty Mouse, hindi siya talaga aside from Team Lakay athletes talaga, siya yung talagang 5 rounds, dire-diretso lang talaga, ano. Actually, sa tingin ko is yung parang yung control niya sa breathing and paggamit niya sa power niya. Oo. Kasi most of the time kasi yung mga ibang fighters nandali mapagod, puro sila power ng power. Oo. Si Dimitrius kasi is parang
alam niya kung saan siya magpa-power. Tapos alam niya kung saan siya magre-relax. Oo. So, skill din kasi yun eh, no? Parang skill mo din kasi yun na nabibuild mo yung yung tamang breathing mo, yung tamang pauses mo in between fights, ano? Oo, Demetrius Johnson. Yun. So, moving on, yung sa striking naman na legs. Ito si Krokap. Mirko Krokap. Old school tayo dito. Naalala ko siya yung hindi ko lang alam kung siya yung pinakamaraming knockout sa head kick sa paa, pero parang siya. Pero marami siyang ni-knockout na head kick. Sa mga batang MMA fans, research yung Mirko Krokap. Lahat, kahit yung highlights lang panoorin nyo. Grabe dati to. Pero doon rin siya natalo eh. Head kick din. Si Cain Velasquez ata Cain Velasquez. Parang Cain Velasquez din ata. Siya rin ng head kick sa kanya. Wait lang po, nagkamali po kami. Hindi po si Cain Velasquez palang naka-TKO kay Mirko Krokop via head kick. Si Gabriel Gonzaga po. Sorry po. Sa akin kasi is, iba din kasi yung speed kasi ng mga mas maliliit eh. Sa akin, so parang, ako medyo I'm torn between Super Bon and Super Leg. Pero Super Leg ako. Super Leg. Leg power. Mirko Krokop din. Paano leg power? Yung power nung striking niya sa legs. So speed ba yung kanina? Hindi, techniques. Palitan ko yun. Si Michael Krokop ang ikawan ko ngayon. Pero yun sa techniques. Hirap niya na. More on kon kasi ako eh. Pag tinignan ko kasi yung striking techniques ng legs. Alam ko na. Meron na. Si Senchay. Muay Thai talaga eh. No? Pagdating talaga sa striking ng legs, Muay Thai talaga. Pero yung leg power mo is Mirko Krokop. Ako naman Tawan Chai ako. Ito, charisma. Or yung ability to sell a fight. Alam ko iniisip mo. Isa tayo iniisip si McGregor. Conor McGregor. Wala kasi. Pag iisipin mo, if you go back sa 2010s kasi may Chael Sonnen. Pero late 2010s to 2020s, iba magbenta ng laban si Conor McGregor. Iba yung charisma niya, no? Parang tinalop mga niya si Mayweather eh. Kasi, pag titignan nyo kasi yung laban ni Mayweather versus McGregor, no? Moron siya yung nagbenta eh. Siya yung nagbenta kasi hindi... Ang mabigat kasi na pangalan doon is more MMA versus boxing. Tapos yung nagdala pa nung buong event nun, nung buong press run nila ng state or country to country sila, McGregor yung nagbebenta talaga. Iba din talaga yung selling power ni McGregor eh. Kaya daming gustong lumaban sa kanya eh. Yun, madami din talagang naghahamon sa kanya. Pero yun, lastly, nakalimutan natin in between yung defense, striking defense. Yung sa striking. Kasi syempre yung sa wrestling and grappling, nandun na yung defense na din doon. Pero sa striking, yung depensa sa striking. Maisip dyan Sino ba? Defense. Ang panunod ko Ako kasi Conor din eh. Conor din eh. Kasi kung iisipin mo kasi yung striking defense, no? Hindi siya yung pagdating sa laban tsaka mo lang iisipin yung defense. Hindi eh. Pag ginagawa mo yung game plan, andun na yung defense eh. Sa striking. Especially kung parehas kang stand-up guy. Nandun na yung game plan kasi na-curate mo din. And kung pabalikan natin yung laban ni Conor McGregor versus Jose Aldo, yung ginagawa niya backstage, yun yung ginawa niya yung pag-knockout niya kay Jose Aldo, di ba? So parang dun ko siya binibase yung striking defense. Din. Oo. Sa akin na lang siguro is kay Rodtang. Dini-defense niya gamit ang kanyang chin. Wala akong maisip eh. Grabe din kasi yung Rodtang. Iron chin, buwisit na. Ikaw ba naman masipa sa ulo ni Jonathan Haggerty na? Kinain lang, no? Kinain niya lang. Nakapunan lang ba? Grabe din kasi yun, Rodtang. So yun, balikan lang natin. Halos the same naman tayo ng list.
balikan lang natin ulit. So, fight IQ natin parehas, Demetrius Johnson. Chin or ability to absorb hits, pati striking defense mo is Rod Tang. Striking ng hands mo is Max Holloway. And then yung hands power is Alex Pereira. Doon tayo nagkaiba ni Gano ako. Wrestling natin is si Khabib. Yung grappling mo sa akin mo si Mechi. Charles Oliveira. And then endurance and stamina, again the same, Demetrius Johnson. Striking ng legs, Sanchay. Techniques. And then leg power, Tao and Chay. Ako, Mirko Krokop, old school. And then charisma, none other than, of course, Conor McGregor. So yun, dito na namin tatapusin yung Team Lakay Table Talk, the new season, episode 1 with Janlo the Machine Sangyao. Again, thank you, Janlo. Pwede na tumingin tayo dito sa camera, and of course, greet mo lang yung fans mo and anong gusto mong sabihin sa kanila. Anong so yun, no, thank you sa panonood. Thank you sa palaging pagsuporta. Mabagan nyo yung next kong laro. Di natin alam kung kailan, pero I wish sooner. And God bless to you all. Thank you. Alright, that's it. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe to the channel. Hit the notification bell kung gusto nyo yung updated kayo lagi sa mga bagong uploads namin dito sa YouTube. And of course, like nyo na rin yan. Tulungan nyo kami to the algorithm. Yun lang. And thank you.